Isa. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat nasabayan ng tapat na pagbabalik loob, ng metanoia o ng pagbabagong isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma. Ngayon ay Miyerkules ng Abo. Isama natin sa misang ito na ipagdasal ang mga kaluluwa na Hernani Bernal, Roman Mandalihan, Lourdes Mandalihan, Baby Mandalihan, Wilfredo Pelubelio at Eugenia Pascual. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat na sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin namang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mahalagang panawagan at pagpapahayag ang isiniwalat ng propetang si Joel. Matapat tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Sila'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo, manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami humakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanongin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway.
Si Jesus ang larawan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Tinatawagan tayo ni San Pablo na malugod natin itong pantasan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang namamanhid sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhid namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagpaimbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mag-isip po tayo sumandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ang 40 araw na paghahanda bago tayo sumapit sa tinatawag nating mga mahal at banal na araw. Ang kwento ng Kwaresma at ang kwento ng mahal na araw at ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus ang isa sa mga pinakalumang tradisyon ng ating simbahan. Ano ang pinapaalala natin ng mabuti? Pinapaalala niya na tayo ay minamahal ng Diyos. Medyo ang tugatog nito ay naroon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, at saka Sabado de Gloria at saka Linggo ng muling pagkabuhay. Tinatawag natin itong Paschal Triduum. At ano ang sinasabi nito? Uli na tayo ay mahal ng Diyos. Ang punto rito
mahal tayo ng Diyos. Yun ang huwag na huwag niyong kakalimutan. Ano? At kapag yun ang inyong pinagbibilayan at pinagdarasalan at pinaghahawakan, saan tayo dadalhin niya? Dadalhin niya tayo sa makikita natin ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat. Makikita natin ang ating sarili na kahit na tayo ay masama ang ugali, tamad, madamot, matigas ang ulo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Mayroong dalawang proseso yon. Mahal tayo ng Diyos, na-realize mo na tayo ay makasalanan. Makasalanan tayo, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Dalawa yon. Pero gusto kong unahin ninyo yung mahal tayo ng Diyos. Yun ang pundasyon upang makita natin ang mabuti. Tayo ay, alam nyo na, marupok, nagkakasala, mahina, may pagkukulang, at magipagmamalatis. Pero huwag niyong kakalimutan ulit, mahal tayo ng Diyos. At handa niya tayong yakapin, handa niya tayong patawarin. Huwag na huwag kang mahihiya, huwag na huwag kang matatakot, huwag na huwag kang magyayabang. Makasalanan na tayo, mayabang ka pa, Diyos ko, hindi ko alam kung may pag-asa ka. Makasalanan na nga tayo, nahihiyak-hiyak ka pa. Huwag na. Alam na yun ng Diyos. Wala ka nang maitutubli. Wala ka nang maitatago. Huwag ka nang matakot. Sapagkat ang Diyos naman ay punong-puno ng pagmamahal. Yung iniisip mong parusa, baka ikaw lang ang nagpaparusa niyan sa iyo. Kung mahal tayo ng Diyos, alam nyo na iyon. Kung mahal tayo ng Diyos, kasabay ng lahat ng iyon ang awa at pagpapatawa. Yun ang unang pundasyon ng ating Kwaresma at pagdiriwang. Pangalawa, ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin. Actually, kung magsisimba kayo araw-araw at tuwing linggo, makikita niyo at marirealize niyo ng mabuti na ang 40 araw na ito ay 40 paghahanda para sa bibinyagan sa Sabado de Gloria. Nakatuon ito sa yung mga pagbasa ay para sa bibinyagan. Yung unang panahon, medyo later part, hindi yung mas unang panahon. Kapag Kwaresma, doon nagpe-prepare para sa binyag ng Sabado de Gloria. Kaya yung mga pagbasa, tungkol lahat iyan sa paghahanda para ikaw ay maging Kristiyano. Pero, kung nabinyagan naman na tayo, paalala iyon, nung unang araw, bininyagan tayo. Na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kaya nga sa Sabado de Gloria, kung sakasakali, sana ay magputi kayo ng damit. Kasi nung bininyagan tayo, kulay puti ang damit natin. Di ba pag Sabado de Gloria din, may bit-bit kayong kandila. Lahat ng iyon ay paalala ng ating binyag. Paalala na tayo ay anak ng Diyos. Yung mga malawak pang pagninilay doon ay sa mga susunod na linggo na lamang. Uli, ang ating ginagawa ngayong panahon na ito ay inaalala natin ang pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, inaalala natin ang ating binyag bilang mga anak ng Diyos. At sa karunungan ng simbahan, binibigay niya sa atin ang 3 disiplina upang mapatatag natin ang ating pangunawa at paghawak sa pagmamahal ng Diyos at sa ating pagiging anak ng Diyos. Ano yung 3 disiplinang ito sa panahon ng Kwaresma? Una, magdasal. Alam nyo na yan? Di ba no? Pangalawa, mag-ayuno. Medyo mahirap yan. Hindi ito pagda-diet, mag-ayuno. Pero alam niyo na rin yan. Alam na ngayong panahon, ngayong Miyerkules ng Abo, at sa kasabihan ni Santo, ang tawag natin dyan ay fasting and abstinence.
babawasan natin ang kinakain natin at saka di tayo kakain ng karne. 2 araw lang yun sa buong taon. Diyos ko naman, di ba? Yung bang kakain kayo ng kalahati lamang, hindi ko alam, hapon na ngayon eh. Medyo na-late yata itong announcement na to. Pero taon-taon naman, yun ang sinasabi sa atin. Ash Wednesday at saka Good Friday, fasting and abstinence. Pero all Fridays of Lent, abstinence. Wag muna tayong magkarne. Ha? Pero meron pa rin iba namang pag-aayuno. Pwede tayong mag-ayuno sa pagti-Facebook, pagti-TikTok. Pwede tayong wag muna, bawasan mo naman ng konti. You know what I mean? Disiplina rin yun eh. Paano ko ba sasabihin? Pag minsan yung halimbawa yung gustong-gusto mong gawin, yung nakaka-attract talaga sa'yo. Hindi naman masama ang pag-Facebook, of course. Walang masama doon. Pero yung bang parang buong araw, hindi kumpleto ang buhay mo nang walang ganun. Medyo maikwan na yun, maalarma ka ng konti dahil hindi yun totoo. Hindi ba? Dahil ang totoo, mabubuhay ka pa rin kahit wala iyon. Yung pagsiselfone, pwede rin. Di ba, no? Na para pagising mo, cellphone, bago ka matulog, cellphone, punta ka sa CR, cellphone, lahat. No? Pwede namang wala. Kahit ilimit mo ng konti. Halimbawa, 9 to 12 ng umaga, wala mo ng cellphone. Pwede ganon. O kaya, 9 to 5 ng umaga, 9 ng gabi, o kaya 10 ng gabi, or 12 ng gabi, pwede bang ganon? 12 ng gabi hanggang 5 ng umaga. O tulog naman na kayo. Kasi yung iba kahit natutulog, nagsiselfone pa rin, no? Totoo ba? Totoo, no? O baka pwede namang itabi muna. Ano itong disiplinang ito? Ang disiplinang ito ay paalala na pwede mong bitawan yung ibang bagay para magawa mo naman yung mas mahalagang bagay. Hindi ba mahalaga ang magpahinga? Di ba mahalaga ang magkaroon ka ng time para sa pagdarasal? O pag-aayuno lahat niyang iyan eh. Actually, itong tatlong ito, magkakasama ito eh. Dasal, pag-aayuno, at saka pagdilimos. Yung pagbibigay sa kapwa. Pag nagbigay ka lang, na walang pag-aayuno, kulang yan. Pag nagbigay ka lang, kahit 1,000,000 pa yan, na walang dasal, wala yan. Magagawa yan ng iba. Kahit masamang tao, kahit mamatay tao, magagawa yan. Pero yung may dasal, pero yung may pag-aayuno, at yung paglilimos, magkakasama yan palagi. Huwag niyong kakalimutan iyon. Hindi ka nagda-diet kasi pagdating ng Easter, kakain ka ng marami. Mag-a-unli steak ka, unli sangyup, mga ganun ba, di ba? Hindi ka naglalagay ng, mayroon kang box na iniipon mo, 25 araw-araw, para pagkatapos ng Holy Week, ay pambili ka ng bagong damit. Hindi yun. Hindi yun. So, ibibigay mo yan sa iba. Nagsakripisyo ka para yan sa iba. Kung napansin nyo rin, ang tatlong disiplinang ito ay hahango o saka pupunta sa relasyon natin sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating sarili. Again, magkakaugnay lahat ng mga iyon. Hindi yun hiwa-hiwalay. Hindi pwedeng mahal mo lang ang iyong sarili. It's not true. Hindi pwedeng mahal mo lang ang iba. Hindi yun totoo. Magkakaugnay lahat ng pagmamahal na iyon. At hindi mo pwedeng isang tabi yung iba. Ngayong panahon ng Kwaresma, biyayaan sana tayo ng Diyos ng katatagan at kapakumbabaan at katotohanan na tayo ay mahal pa rin ng Diyos at hangad nating magmahal din. Amen. Susunod natin ang paglalagay ng abo sa noo, sa ulo.
Magsitayo na tayong lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang bong sa ulo natin ilalagay para ipahiwating ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at tinatampok ang umaamin sa kasalanan at ginalulugod mo ang nagbabagong buhay. Bigyan mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagkatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abos sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang lumamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipila lang po tayo katulad ng pagkukumunyon para sa paglalagay ng abos sa ating ulo. Magsiyuko muna kayo. Magbagong buhay kayo at sa mabuting balita, sumampalataya. Those
Magsitayo po ang lahat. Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inanyahan tayong tumugon sa Diyos at tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Idalangin natin, Panginoon, ligin mo ang iyong bayan. Panginoon, lingin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao, lalo na ang kaluluwa ni Gloria Santos Yano. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang mabilisang paggaling nina Teresita Mera at Martina Gabriel. Manalangin tayo. O Diyos na mahabagin, tunghayin mo ang mga kahilingan namin. Nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Madalawin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin magpagmahal sa pag-asalo namin sa piging mong banal.
Ang paghahayag ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, inarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-imbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisaad ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaysa sa pamagitan ng Espiritu, ng banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang mapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na ng Bispo at Tanang Kaparian, alahan mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay kayo din na tapapumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong panunugan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose na kang tapat na esposo. Kay Sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. Maipagdulungan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at aliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroon ang galang, dahil tayo ay lumalamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroon ang galang, dahil tayo ay lumalamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Magmamahal sa kapwa'y isipin mo. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Magmamahal sa kapwa'y isipin mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit na dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating liturhiya ngayong panahon ng Quaresma, wala muna tayong Alleluia at wala muna tayong Gloria. Wala rin muna tayong palakpak sa dulo ng ating misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umayo ng taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.